Hello, Hi. magandang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Kristo, mapalag tayo dahil kahit na sabi nga ang ulan ay ang parte ng kasagalaran, pero binog ng Diyos na makarating tayo sa puso ko. Ngayon po, meron tayong status ngayon. Ang una, ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 15, versikulo 1, hanggang sa 9. Ang sabi po ay ganito: Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Parisiyo at ang mga Eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Kaya po kung aralin natin, bakit binabalik muli yung tipas nito? Kaya po, yung sitwasyon dito sa sinulat ni Apostol San Mateo, yung mga Parisiyo at mga Eskriba, galing pa sila sa Jerusalem. Kumbaga, ang purpose lang nila, hindi para makinig sa Ebanghelyo o ipinangangaral ng ating dakilang Panginoon, na ang kaharian ng Diyos ay ipinangangaral niya, ipinapahayag niya para ang lahat ng tao ay pagharian ng Diyos. Kundi para punain yung mga ginagawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ito po kasi ang purpose ng mga Parisiyo. Hindi sila yung gusto nilang makinig lang, maupo yan, makinig, sinasabi ng ating dakilang Panginoon, kundi kung ano yung napapansin nila, kung ano yung napupuna nila, o nakikita nila na mga diferensya, doon po sila nakapokus. Ibig sabihin, wala talaga sa kanilang loob na kaya pala sila lumapit sa ating dakilang Panginoon para magsisunod o magsisuko o makinig sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Parang lumalabas tuloy yung mga Parisiyo at mga Eskriba, nagmamalaki, nagmamataasan at tingin nila sa kanilang sarili perfect, samantalang yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon ay hindi na nakikita, nagsisusunod sa saling-saling sabi ng matatanda, ay ipinalalagay nilang mga suwain o mga masasama. Ganun po ang mga Parisiyo. Pero aralin muna natin, ano ba ang mga Parisiyo? Ang mga Parisiyo ay kilala sa tinatawag na tagapagtanggol ng mga kautusan. Kumbaga, nag-aral sila para kabisaduhin yung mga kautusan ni Moises. Sila yung defender of the law. Sa atin, ang tawag yan sa atin, abogado o kaya mga huwes. Sila po ang may karapatan niya na i-depensa kung ano yung nasa batas. Sa atin, yung kumbaga dito sa Pilipinas, ang tungkulin ng huwes, i-depensa ang tinatawag na konstitusyon. Ngayon po, wala pong pinag-iba yung mga Parisiyo sa mga huwis ngayon na sila'y nagdidepensa din. Pero ang pagkakaiba lang ng mga Parisiyo, dahil yung mga kautusan na kanilang idinidepensa, hindi sila kasali sa pagsunod. Kumbaga nasa ibabaw sila ng mga kautusan. Sabi nga ng isang mayor noon, nobody is above the law. Pero yung mga Parisiyo nasa ibabaw ng batas. Kaya ang ginagawa nila, dapat yung batas na ipinapasunod, hindi nasusunod, lalong-lalo na ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Kapag may napuna sila, sila po ay kanilang tutuyain. O kaya pagsasabihan na masama yan, hindi mabuti yan, ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Pero ang tanong,
Bakit? Hindi yung pinansin ng ating dakilang Panginoon, yung mga ginagawa ng kanyang mga alagad. Bakit hinahayaan niya na ang kanyang mga alagad ay magpatuloy sa kanilang ginagawa na kumain na hindi maghugas ng mga kamay? Anong pinapunta-purpose ko dito? Sabi dito ng ating dakilang Panginoon, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa iyong salit-saling sabi? Kumbaga, ang nangyayari po kasi, yung utos ng Diyos na mga itinuturo na dapat sana ituro ng mga eskribas at mga parisiyo para sa mga tao, sinasamahan nila ng salit-saling sabi ng mga matatanda o yung tinatawag sa atin na mas kilala sa sinasabing mga kasabihan. Ganun po ang ginagawa. Itinakarga nila doon sa mga kautusan. Kaya kung aralin natin, mula pa noong una, ang kumain na hindi maghugas ng mga kamay ay hindi po karuman-duman sa harapan ng ating dakilang Panginoong Diyos. Dahil po, kumbaga, ang mga bagay na ipinapasok o kinakain natin, maging tubig man yan, inumin o pagkain man yan na ipapasok natin sa ating bibig, kung sino lang naman ang nagsubo, siya rin lang naman ang mamamatay, hindi naman mahahawa yung iba. Kaya po, hinahayaan lang ng ating dakilang Panginoon. Kaso, ang nangyari, pakialamero yung mga parisiyo. Na kumbaga, nangihimasok sila sa buhay ng may buhay dahil lamang sa mga kasabihan na gusto nila yung kasabihan ang dapat na mas manaig. Pero ikinarga lang pala yun sa mga kautusan. Pero lumayo na po sa pinaka-original ng mga kautusan. Kaya ang nangyari, ipinipilit nilang ipasok yung mga kasabihan na babaliwala na yung mga utos ng Diyos. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, sinabihan sila na bakit naman kayong nagsisilabag sa utos ng Diyos? Totoo po, talalabag ko nila. Dahil yung karapatan ng mga tao na dapat irespeto nila, igalang, ituring na kapatid o kapwa, hindi po nararamdaman ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ni kahit na ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang nangyayari po, yung mga diferensya, yung mga puna, yung mga mali na ginagawa, doon lang sila nakapokus. Pero yung mga mabubuting gawa, hindi po yun napapansin. Sa totoo lang po, sa panahon ngayon, napakaraming mga iskriba, mga parisiyo. Na walang iba, inatupag yung buhay ng may buhay. Halimbawa, sa magkakapitbahay na lang, ang isang pamilya, meron din pamamaraan kung paano mabuhay. Ganun din yung ibang pamilya, pero pagkaminsan, kapag nakuumpukan, nagsisiraan na ng puri, ng dangal, kung baga nililibak na, tinutuya na. Hindi ba ganyan din ang mga ugali ng mga tao ngayon? Katulad din ng mga iskriba na nahawa na rin ang mga Pilipino sa mga ugali ngayon na walang iba. Tingnan, punain ang mga o mga diferensya o mga ginagawa ng ating mga kapwa. Na dapat sana sa halip na sundin ang kalooban ng Diyos na ibigin sila, pahalagahan sila, ipanalangin sila, hindi po nila maramdaman kundi araw-araw nililibag, sinisiraan ng puri, minsan dinadaan pa sa social media at kung ano-ano pang mga bagay para lamang makapanglibag sa kapwa. Parang tuwang-tuwa pa sila sa kanilang mga pinaggagawa. Tama ba yun? Pero sa harapan ng ating dakilang Panginoon, hindi po matuwid yun. Dahil sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, yung pagmamahal na ipinapakita natin sa ating sarili, na inaalagaan natin, pinapakain, pinapainom, pinapaliguan, at kung ano-ano pa dapat maramdaman din yan ng ating kapwa. Ito tulad natin ng pagtrato sa ating sarili, yung pagtrato natin sa ating kapwa. Ngayon sabi dito, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Totoo po, ito po yung unang utos na may pangako. Ang pangako para humaba ang buhay at mapabuti dito sa ibabaw ng lupa. At
ang manungayaw sa ama at ina ay mamatay ng walang pagsala. Ibig sabihin, yung hindi magrespeto o magalang sa magulang o ama at ina ay may kaparusahan siyang kamatayan. Kumbaga, wala nang ano pang argumento. Kapag nilapastangan ang magulang dahil ang pinakaunang utos ng Diyos sa mga tao, igalang mo ang iyong ama at ina. Ibig sabihin, pag nawala yung kagalang, ang hatol sa anak, kamatayan. Totoo po yun. Kung ngayon ang sabi nila, dapat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ina o sa kanyang ama o sa kanyang yaong mangyayari pag tinabangin mo sa akin ay hain ko na sa iyo. Parang lumalabas tuloy, sinusumbatan tayong magulang. Kumbaga, halimbawa, ako'y napagtapos mo ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Ang pakikinabangin mo sa akin, ibibigay ko na lang sa Diyos. Parang ganun lumalabas. Hindi baga, nawala yung pagmamahal, yung malasakit na kung titingnan natin kung ano po yung ginawa natin sa ating mga magulang, dadaan din ang panahon na magiging magulang din tayo, mararamdaman din natin yan sa ating mga anak. Bumabalik po yan. Ano bang sabi dito? Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwawalan ninyong kabuhan ng salita ng dahil sa inyong salit-saling sabi. Kaya po, dahil doon sa pagdadivert, nababago po yung aral na mula sa Diyos. Nasalit na yung paggalang sa magulang o sa ama at ina ang dapat na ginagawa ng anak. Ang nangyayari po yan, sinusumbatan pa minsan ang magulang. Mapalag na tayo dito sa Pilipinas. Bakit po? Kasi hindi kagaya sa ibang bansa na kapag ang isang bata nagdalaga o nagbinata, kapag umawag sa 18 anyos, hiwalay na sa magulang. Dito, kahit umanda na, kahit nagpamilya niya, nandiyan pa rin sa magulang. Kumbaga, pasan-pasan pa. Pero may maliit na nga po doon. Dahil sabi nga ng ating dakilang Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ibig sabihin, hihiwalay ka doon sa pamilya na kinalakihan mo o tinuturing mong magulang. At makikisama siya sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaya nga po ang nangyayari ngayon, may mga pamilya na ang pagkaminsan, sinususun na lahat ng magulang ang pagkabuhay pati sa kanyang apo. Na ang nangyayari, nasusunod yung salit-saling sabi ng mga matatanda. Ganun na naman ang nangyayari. Ang pagkaminsan naman, mayroon naman mga anak na nagkapamilya niya, ang turing naman sa magulang kapag halimbawa, tinupok na nga ng magulang dahil walang matirhan, doon na tumira sa magulang, doon na nagkapamilya, nagkaanak, pagkatapos ngayon, parang itinataboy pa yung magulang. Marami po tayong nababalitaan ng ganyan. Dapat hindi po yan nangyayari sapagkat hindi po yan kalooban ng Diyos. Dapat po, ang paggalang sa magulang ay hindi lang po at upo, kundi respeto kung ano yung ipinapasya ng magulang, kay mali man yan o tama, magulang at magulang pa rin yan. Kaya po dapat irespeto dahil, kumbaga, hindi naman masasabing perfect ang magulang. Dahil pagkaminsan may mga magulang na lalong na dumating na sa panahon na magkalimutin na, o kaya nagiging ulyalin na, may mga sinasabi yan na minsan hindi naman talaga pinag-iisipan. Kaya dapat po inuunawa na lang, respeto pa rin ang kalalabasan niya. Tayo pa dito, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyong Isaya na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa atin. Kaya po, ang mga tao na katulad ng Eskribas at Parisiyo na mahilig magpuna ng mga diferensya, na pagkaminsan kung titingnan natin, ano po ba ang mga ugali ng mga Parisiyo? Plastic, hindi po totoong mga tao. Yung ba yung mga tao na kapag tarap, mabuti ka sa kanya, kapag talikod, traidor. Ang tawag doon, plastic. Kaya dapat po, maging totoo lang tayo sa ating kapwa. Bakit po? May hula sa mga mapagpaimabaw.
Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Totoo po. Araw-araw tayo nananalangin, nagpupuri sa Diyos, pero hindi naman nararamdaman sa buong pagkatao yung presensya ng Diyos, ni sa puso man, dahil wala ng pagmamahal sa kapwa. Kasi kung pinangungunahan ng Diyos ang ating puso, ang gagawin natin, respeto pa rin sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa, pagpapahalaga sa kapwa. Pero kung halimbawa, kapag kaharap lang tayo nagpapakita ng kagandahang ugali o pakikitungo, pagtalikod, yung iba naman yung sinasabi, ibig sabihin, wala tayong pinag-iba sa mga mapagpaimbabaw ng mga eskriba at mga parisiyo. Na ang mga parisiyo, sinusunod nila yung mga kautosan mula kay Moises na galing din sa Diyos. Iginagalang ako ng kanilang mga labi, pero yung puso malayo sa akin. Dahil po, kumbaga, walang tuwang sa kanilang puso ang ating dakilang Panginoon na manahan dyan para lamang ituring ang pagmamahal sa kapwa. Kaya ang nangyayari po, malayong-malayo sila sa Diyos. Kaya po, taimbabaw lamang ang kanilang mga ginagawa. Ano pa sabi dito? Tatapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya po yung mga minana natin, mga sabi-sabi, mga mula sa sabi ng mga matatanda, nariyan na yung mga pamahiin, mga kasabihan, na pagkaminsan, dapat po nakahiwala yun doon sa aral ng Diyos. Ngayon, hindi na mahirap dahil meron na tayong batayan. Ngayon, kung ang sinasabi ng ating kapwa, galing yan sa Diyos, dapat nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, kung sumasalangat sa banal na kasulatan, ibig sabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Hindi mula sa Diyos, hindi mula sa ating dakilang Panginoon na sinabi niya na isinulat ng mga alagad na pinatutunayan ng mga Espiritu Santo na ipinapahayag ng bibig ng mga mangangaral at ganun din ng mga tagasunod ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, hindi na po madadaya ang tao ngayon. Kapag sinabi, ipinangaral na ganito, na ganyan, dapat nasusulat sa banal na kasulatan para malaman natin kung yun ay original na galing sa utos ng Diyos o iyan ay mula sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Siguro po, nandito na lang sa bahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. Kaya naman natin mga kahilingan, idulog po natin sa Diyos. At pagkaluban niya tayo ng karungan upang maharap natin lahat ng bagay at magawa natin ayon sa kanyang galunan. Salamat sa Diyos at pagpalain tayo sa iyo. Isang magandang hapon sa bawat